Sara. One close. Saan tayo po? Lipin ko lang dito. Lapit ko tenga mo. Bubulong ko lang sa'yo. Hindi ka nagagaling ang kay Marcos. Buses only. Nung inumbestigahan niya yung pangkisa ng KGS ayun, Miguel Cruz Legues. Nag-video mo atin yung Vegas lang yan, di ba? Ang popogi, pinag-uusapan ng insulto, yung mukha mo yung maraming matagal na ako sa Senado, alam ng lahat sa Senado na wala akong oras makipagpersonalan sa trabaho. Solusyon at pananagutan sa problema at Inawa ng mga kotse-kotse. project sa hinaharap ng taong bayan. Walang personalan sa Senado, trabaho lang. O, matagal ka na nga senador. Matagal ka na senador. Kaya pagbigyan mo ng tong pakito. Yung mga gusto ko palabasin. Layo na lalakarin natin. Ano, ito pa? Dahil magagaling. Layo lalakarin natin. Mainit. Ngayon. Baka tayo magkasakit. Wala na tayo. Wala na tayo mamasyal. Hindi na kami tutuloy. Matagal ka na senador. Sabagay, 70 lang. Eh, kaya lang pa, napakainit na singaw. Sa iba na lang. Ayun o, yung pipila. Bawal yung kotse dun sa talagang viewpoint. Dito pinapupunta sa iba. Malamit naman, magkaka-airport. Oh, meron sa kulong bintana mo. Para makarelax. One or two, no? Uwi na kami, 101. Hindi na kami nag-I-5. Come on. May mga kilid. San Francisco.
Patrol number 8. Tahimik lang. Merong highway patrol na paradahan, parking. Hindi pwedeng kunin yan. May dalawang disable. Sa gawin doon may mga trailer sa kabila ng banyo. May trailer dito, mga kotse. Konti lang naman umihinto rito eh. 101. May 22 minutes pa pala ako na memory. Pag ginto natin ang Portland, bibili ko ng bagong memory. Pangalawa na ito eh. Bahala kong bumili nun eh. Hindi ko naman alam na iikot kami ng San Francisco. Kaya puno na yung una. 128. Tapos 264. Upupuno na. Ayan po. Ayan ang mga rest area dito sa Oregon State. Woodburn na tayo. Sa ngayon, wala pang executive order ang Independent Commission na magpapatol ng sanctions sa mga nagpapatuloy sa korupsyon. Revelasyon pa ng Pangko, dismayado siya na may instructions pa rin sa 2026 budget para nakalusot sa National Expenditure Program. Pagdidinilizo na ang problema kasi sa DPWH, pumapayag sa basta po nila. Kaya ang daming Senate Blue Ribbon Committee. Woodburn dito ah. Kontratista rin pala ang mga board members ng Philippine Contractors Accreditation Board of Galing ka ng Seattle. Pero may paglilinaw sila Galing ka ng Seattle. akusasyon. Kunin natin ang live report ni Mehan Cormera. Mehan, sa Ayun, kita mo, Woodburn. walong mga kontratista na hindi dumating noong unang pagdinig, matapos makakuha ng kontrata sa DPWH. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. And so ang hirap makasingil sa local government. Hindi siya ganun They spliced kabilis. the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. yung asawa mo ang trabaho. Pero nang tanungin ni Senator Jingo Estrada, inamin niya na sa ngayon siya ang kanyang kumpanya na sumasali sa mga bidding para sa mga kontrata ng gobyerno. Yung may-ari ng who is this? Answer. Woodburn, RB. From the left pocket to the right pocket. Woodburn Premium Outlet. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Ikaw, nandiyan ang pangalan mo. Si Sara Rowena Discaya. Hindi mo mapapagkaila eh. Dalawa sa siyam na kumpanya ni Diskaya kasama sa 15 kumpanya Daming tao, ang pinangalanan ni Pangulong BBM na nakakuha ng malalaki at may ghost project sa gobyerno. Sa impormasyon ng Estrada noong 2022, aabot sa 4 Walmart. Walmart ito sa Woodburn. Woodburn. At natapos na yung aming biyahe. Dito po kami sa Woodburn. Pagkaraan na mag-outlet sa Woodburn Premium Outlet ni Mrs. Inaya ko siya dito sa Walmart. Kasi bumili ko ng bagong memory card. Kasi napuno ko yung dalawang memory card ko. Kasi yun ay 128 na eh. Noong ko pa binili yun, hindi naman nagluloko. Napuno yung 128 tsaka yung 64. Ito yung 64 mapupuno na, 8 minutes na lang. Portland to Seattle pa kami. Nung Biyernes po kasi ay biyaheng pa south kami sa Portland. Biyernes ng hapon malis kami, inabot kami ng madaling araw bago makalabas ng Portland. Nakailang hinto rin kami sa mga rest area. Tapos ay inabot na kami ng Sabado. Ang target namin ay
bago mag-alas 6 dapat nandun na kami sa San Francisco. Sa estimate namin maaga pa lang nandun na kami, pero may traffic dun sa 80. Panay I-5 kami, tapos 505, tapos sa 80 ayun na, usad na dun sa pagtawid ng bridge. At pagdating namin ng San Francisco, halos alas 6 na. Hindi pa kami nakapagbibihis. Ang target talaga namin, sasamba kami doon sa lokal ng San Francisco. Sinigurado na lang namin kung alas 9 nga yung Sunday. Tapos nakakita naman kami kaagad ng hotel dyan sa Lambar. At siyempre no choice, may 100 something ang bayad sa hotel. One time lang naman, sabi ko sige, dati naman nung 15 years ago, 10 years ago halos 200 doon sa may Fisherman Wharf, halos 200 yung binayad namin sa hotel para maka-hotel lang. Binigyan pa kami ng discount na $30 nung Indiano yata yun, Bombay. Sabi namin senior citizen kami, Philippines may 20%, kaya binigyan kami ng $30 discount. At 138 yata yung binayaran namin one night. At yun nga, nakatulog naman kami ng maayos. At malinis naman yung hotel, komportable. Hindi naman yung luxurious na hotel, pero sa presyo talagang mahal pagka ganun lugar. Pero no choice ka kasi, lalo na't kung hindi ka nagpa-reserve, basta dropping ka lang ay mataas. Tapos linggo, ikot-ikot kami sa San Francisco, bili ng souvenir. Punta kami sa Fisherman Wharf, doon sa Zigzag, yung most crooked street. Paikot ng konti, tapos halika na, punta na tayo sa Golden Gate. Punta kami ng Golden Gate, mga pakapananghali na. Ang problema, sarado yung Vista Point, panay bus lang ang pinapayagan. Hindi pwede ang mga car, mga panay bus lang. Yung pupuntahan mo, napakahaba ng pila doon sa itaas. Naalala niya yung, halimbawa galing ka ng San Francisco, nag-e-exit ka pagkalampas ng Vista Point, merong exit doon, punong-puno yun. Sa freeway pa lang, yung pagkalampas ng bridge, punong-puno na yun, hindi ka na makapasok. Hindi naman 5 beses lang kami napunta na doon. Sabi nung misis, umuwi na lang tayo, diretso na lang tayo ng Oregon. Ayun nga, diniretso ko, alas 11 pa lang o 11:30, nagdadrive na ako Inabot kami ng alas 12 ng gabi dito sa may Grand Pass na. Sa Grand Pass na kami. Doon kami sa may Eureka naghapunan. Diyan kami natulog sa rest area sa may Grand Pass. Kasi nga, too late na mag-hotel. Magising ako mga alas 7 na ng umaga. Kaya, eto. Nakakita kami ng Swizzler sa may sa may Albany, sa I-5. Wala na sa Seattle na Albany, doon kami kumain. At tapos noon, eto sa Woodburn, nag-shopping si Mrs. Tapos ako dito sa Walmart. Nasa Walmart pa siya bumibili ng mga gamit. Kasi dito sa Portland walang tax. Saka medyo pagka walang tax, malaking bagay din yun. At yun po ang kasaysayan itong huling CD nito, SD, na hanggang doon na lang ang inabot. Kaya punta akong Walmart, bumili ko ng panibago, dalawang SD card ang binili ko.
Ayan. 120 yung Image Mate Pro 120. Mura dito. Wala pang $20. Bumili na ako ng dalawa para may reserva ako. Ayan po, mga salamat po sa panonood. Ipagpapatuloy ko na lang doon sa isang dish yung mula dito sa Woodburn hanggang Seattle na. Salamat po. Mauubos na itong memory nito. Magandang araw. Bye bye. Alas 4 ng hapon. Nandito kami sa Woodburn. Dito sa may Walmart. Kanina nandoon kami sa premium outlet ng Woodburn. Naghanap ng mabibiling pampasalubong si Vilma, si Mrs. Tapos na yung aming bakasyon na 3 days, 4 days. Dito na kami sa sa Woodburn. Pauwi na kami dito sa Walmart. Inaantay ko na lang siya, nag-grocery kasi. Subukan ko kung gumagana itong ating SD card. O sige po, sama kayo sa biyahe. Magandang araw.